Ito naman ang babala, huwag basta-basta kumonek porket libre ang Wi-Fi. Baka kasi mabiktima kayo ng hacking. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Hala? Siya yung nakapindot niyan, yung tatlo? Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Viral ngayon ang Facebook post ng iPhone user na ito. Ang cellphone, tila nagkaroon ng sariling buhay. Para bang may invisible na kamay na pumipindot dito. Like, tinatry mo niyang passcode. Oh. Binuksan pa ang camera function sa katila sinubukang litratuhan ng may hawak ng cellphone. Nasa camera siya. Tinatry ka niyang picturean. Parang for Face ID. Ang insidenteng yan nangyari matapos daw otomatikong kumunik ang cellphone sa Wi-Fi ng kanilang opisina. Wala akong ina-allow or anything, bigla na lang siyang gumalaw. So, kinabahan ako. Pag-turn on ko ulit, actually, nawala yung Face ID ko. So, ang ginawa ko is i-change yung Apple ID password ko, dinelete ko yung mga digital bank apps. Hinala ng iPhone user na hack ang kanyang phone. Madalas daw kasi nakabukas lamang ang cellular data at Wi-Fi function ng cellphone niya. Pero duda ang tech editor at cybersecurity enthusiast na si Art Samaniego na hacker ang may gawa niyan. Kung hacker yun, hindi naman layunin o hindi naman gusto ng hacker na i-control yung telepono na nakikita mo. Ang hacker, nagtatago yan. Panakaw yan na i-access yung telepono. Hindi niya ipapakita na i-access yung code mo. Posibleng ghost touch daw ang nangyari. Depekto raw yan kung saan bigla na lamang gumagalaw ang screen ng phone na parang may ibang taong gumagamit. Nag-i-scroll siya ng sarili, pumipindot siya ng mga icons ng sarili niya na walang ginagawa yung may-ari ng telepono. Ilan sa posibleng dahilan niyan ay hindi updated ang software ng cellphone. Pwede ring marumi ang screen, may crack o basag sa screen protector, o kaya naman nasira ang digitizer ng phone. Ayon sa eksperto, kapag nangyayari ang ghost touch, dapat i-restart ng user ang kanyang cellphone. Sa kabila niyan, hindi sinasantabi ng eksperto ang panganib na dala sa tuwing kumukonek sa mga public Wi-Fi. Karamihan sa mga public Wi-Fi, hindi encrypted. Pag hindi siya encrypted, pwede magkaroon ng man-in-the-middle attack o MITM. Gagawin ng mga hacker, pwede silang magtanim ng malware doon sa system mo. Ang problema pa, hindi raw madaling malaman kung sa lehitimong Wi-Fi ka nakakonek dahil may tinatawag na rin palang evil twin, rogue Wi-Fi o malicious hotspot. Isa sa mga posibleng paraan daw ng mga hacker kung paano ma-access ang isang gadget gamit ang Wi-Fi ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang de-authenticator. Kung saan ang pinaka-purpose daw nito ay i-disconnect ka sa mismong Wi-Fi source. At pag nagkataon, gagamit na sila ng tinatawag naman na malicious hotspot na gagawing kapangalan ng mismong pinagkukunan mo ng internet. At pag nagkataon naman na naka-auto-reconnect ka, huli ka na. Dahil dito ka na sa malicious hotspot mapupunta at madali niya na ma-access o magagamit at malalaman ang mga pinupuntahan mong sites or worse, pati yung mga online transactions. Kaya payo ng eksperto, i-turn off o i-disable ang auto-reconnect mode kung kokonek ka sa pampublikong Wi-Fi. Mas mabuti nga raw na i-forget network ito. Una na nagbabala ang DICT laban sa hindi secure na public Wi-Fi. Kung may mga importanteng transaksyon, mag-mobile data na lang daw. Pero kung kailangan daw talaga mag-public Wi-Fi, gumamit ng tinatawag na Virtual Private Network o VPN. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.